Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, yun nandyan po sa ating thumbnail, ano? Si Sara Lucrin Pusit ay sinagot na ng Marcos at may isa pong pugante na ayaw tigilan sa drug test ang ating Pangulong Marcos. Kasi daw po, yun daw pagkalukaret nung kanyang among Pusit ay gawa daw po ng sinasabi ng ilan na ito daw ba ay nagdodroga. So sabi nung isang pugante, dapat magsabay na silang magpa-drug test. Naku, yun na. Parang ang layo naman mga kababayan, no? Nung hinihingi ng isang pugante na ito. Naku, anong karapatan mo naman magsalita ng ganyan? Ang layo naman, bye, no? Die. Bye, die kung sino ka mang pugante ka. Oo. At meron pong isang mambabatas na nagbigay din ng kanyang 2 cents o opinyon sa pagiging lukaret ng inyong tambalinang o tamilmil na pusit. No? So bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating mga channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo at papunta na po tayo sa 59,000 subscribers. Sa tulong po ninyo lahat yan, especially kay Elora at Kai. No? Ganun din po sa mga kaibigan natin na talagang isinishare ang ating mga videos at live streaming. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at sa mga guro. At higit sa lahat, tayo po'y patuloy na manalig at magtiwala sa ating pong may kapal. Ipagdasal po natin ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa at ganun din po pag-ingatan ng poong may kapal ang ating Pangulong Marcos at ang pamilya nito mula sa lukaret na pusit. Okay, so unahin natin mga kababayan, itong Marcos na ito na nagbigay ng saloobin. Sabi nila sumagot. Bakit ka sumagot? Ang mga Marcoses, no, pertaining to the former First Lady Imelda Marcos and her kids, doesn't really say anything about sa mga batikos, sa mga paninira sa kanila. Nananatiling tikom ang kanilang mga bibig at kung meron man silang mga trabaho, patuloy lang po sila sa kanilang pagtatrabaho at ang ika nga ni Lola Meldy, divine justice. Pero itong isang Marcos na ito, kapamilya po nila ito, no? Apo po ito ng ating Lola Meldy, hindi po ako yan. Hindi po rin yung kakambal ko yan na si Sandro Marcos, kundi yung anak, isa sa mga anak ng inyong super ate na ngayon ay hindi mo alam kung nasaan at hindi makapagbigay ng isang statement na kanyang kontrahin yung sinasabi ng kanyang best friend na si lukaret na pusit. Yan pong tinutukoy natin na isang Marcos na siyang nagbigay ng kanyang saloobin o para lang magbigay ng kanyang statement sa mga binitawang salita ng kanyang nanay na BFF na si lukaret na pusit na walang iba kundi si Biping Pusit na si Sara Tamilmil Pusit. Lahat po pusit. Okay, kasi mukha siyang anak ni Ursula. Sabi niya bullshita na tayo, drag her to hell. So we start doing it. Lalo natin siyang aasarin. No? It is our right. It is our freedom expression. Siya na nagsabi. Sabi niya, bullshitan pala gusto nyo At kung hindi titigil ang paninira sa akin, wala lalabas siya daw lahat. O diba? Don't you ever mention my name. So that's why I'm never ever mentioning her name. That's why I said, Sara Lukaret Tamilmil Pusit. Di ba? Bising pusit. Oo, saan siya busy? Busy sa pagbubuga ng maitim na tinta ng pusit. Di ba? Ang tinutukoy po nating gobernador ay walang iba, anak ni super ate ninyo na si Gobernador Matthew Marcos Manotok. Magaling po itong gobernador diyan po sa Ilocos Norte, no? Inglesero po ito. Oo, tuwing magi-speech ito, laging nasa English. Kaya bilib po ako sa mga Ilocano diyan sa Norte.
Ang gagaling nyo mag-English, nakakasaludo po sa inyo. Okay, ano po ang sabi niya? Gamit na lang tayo ng quote card, no? Diyan po sa Impact Leadership, on Vice President Sara Pusit. Recent remarks involving his mother. Ayan, kaya po nagbigay ng statement itong si Governor Matthew Manotoc, no, ay gawa ng na-involve ang kanyang ina. Parang in defense of her mother. Ikaw naman, bakit ka pa kasi nagsalita no? So better shut up, maging tamilmil ka na rin lang kasi yung nanay mo tamilmil. Pero eto na, nandito na nailabas na di ba? I'm very saddened by the recent statements of our dear VP Inday Sara Duterte Pusit. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy R. Marcos was included. As Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years. It's very disheartening to see her making things personal. We can take things personally and regardless of how we feel. We try to say and do the right thing, and most importantly, we prioritize you and your needs since after all, we are public servants. Correct. Itong statement ni Governor Manotoc ay very respectful at talagang hindi niya tinira. Very professional. Hindi niya po tinira o binigyan ng masamang salita itong walang hiyang lukaret na Pusit. Di ba? Sabi niya, friends naman sila. Bakit naman na-drag yung pangalan ng nanay niya? Kung baga sa galit nitong si Pusit, wala na pong sinino-sino. Kung baga sa kanya, lahat ay damay. Kaibigan man kita, BFF man kita, o long time friend tayo, wala akong pakialam. Even tatay niya nga, sinisiraan niya. Even mga kapatid niya, sinisiraan niya ba? Namumulay mata ko, mga katokis, katinang mata ko, pinipilit ko lang ganun. Baka sasabihin na naman nila dyan, bangag ka, no? O sige, yun na yun, ganun na lang lahat, oo. Di po ba? Sabi niya pa dito, napakagaling ng statement na to very professional mga kababayan. No? Talagang makikita mo yung professionalism dito sa governor na ito, compare dito sa BP Pusit ninyong Sara Tamilmil Lukaret na Pusit. Ang haba na mga kababayan. Ang galing po, believe po ako, in defense of her mother, no, na nalulungkot lang siya. Bakit dinamay pa ni Lukaret yung nanay niya? Thinking na sila ay magkaibigan. So therefore, Mr. Governor Manotoc, hindi po kaibigan ang turing ni Pusit sa nanay mo. Tinuturing niya nga ang nanay mo na manggagamit. Tanging ang nanay mo lang ang iniisip na magkaibigan sila. Akala nyo lang yun. Yun, doon kayo tinamaan ng pagkakamali. Ika nga nila, maraming namamatay sa akala. Ayan, akala nyo kaibigan kayo ni Pusit. Hindi po. Ahas po yan. Ngayon naging Pusit. Deadly, mga kababayan. So, wag po kayong magtitiwala kay Pusit. Yan po ay unstable ang utak niyan. Biruin nyo, sabi niya, ako ang presidente ng impyerno. Tapos ikalawang araw ay nagpunta sa baklaran nagdasal. Di ba? Sa bagay, even Satan communion with God. Remember the story of Job? Basahin nyo na lang yun. Di ba? Ibig sabihin, kinikilala rin ng Diyos si Satanas. Ayan. Sabi naman siguro ni Sara, sa bagay, si Satanas nga anak din ng Diyos ako, presidente lang naman ako Kaya po, Governor Matthew, wag po kayong magtitiwala sa Duterte. Yan po ay mga traidor. Pagtalikod mo, backstabbing. Backstabbers ang mga yan, backstabbers. Kaya you better learn your lesson. No? Sa akin lang, in defense of a mother, siguro nasasaktan niya. Sabi niya, it's very disheartening to see her making things personal. Wala na. Kumbaga, she burned all the bridges. Wala nang pwedeng i-connecta doon kasi sinunog niya na lahat. Kasama pa ang kanyang BFF na nanay mo. So wala po siya, no?
uulitin ko, pagkakaalam nyo lang yun. Akala nyo lang. Kaya nga sabi ko, maraming namamatay sa akala. Hindi lang maling akala. Mali na nga, nag-aakala ka pa. Meron bang tamang akala? Di guess yun. Di ba? Pero dito, dinamay na nanay mo, so be it, wala na po. Tablado na kung tawagin. So, ang kay Governor Macho lang, nagbigay lang siya ng saloobin. Pero sa akin, dapat di mo na pinatulan yan. Oo. Huwag ka nang sumawsaw dyan. Bayaan mo na yung nanay mo ang mamproblema dyan. Oo. Mga didisit dyan, titingin sa'yo, ikaw ay sawsawero. Hindi ka naman nabanggit, kaya sawsawero ka lang. Pasensya naman, no? Pero at least, itong Marcos na ito, matapang, hindi makatiis kasi nanay niya ang involved. Ganun po yun, in defense of her mother. Akala nila, besi-besi nila si Pusit. Hindi pala. Animal pala. Traidor pala. Ganon. Okay, so move on tayo mga kababayan. Sa isang mambabatas na meron pong opinion sa inasal ng inyong lukaret na bising Pusit. Okay? Yan po ay walang iba kundi si Representative Romeo Acop ng Antipolo City, 2nd District. Ito po yan. No? Si Representative Acop, member din ng Quadcom. Member din po siya ng komite doon sa hinahawakan ni Representative Joel Chua na Good Governance and Public Accountability. So nung nakita niya, napanood niya yung ni lukaret na Pusit na BP ninyo, ito po ang sabi niya. I think she is being overwhelmed by anger and hate. Ayun. Sabi nga naman, di ba? Pag galit na galit ka at hate na hate mo yung tao, kung ano-ano na lang ang nabublurt out mo without you even thinking about it. Hindi mo alam, nakakasakit ka na ng tao. Pag ang isang tao ay sobra-sobra ang galit, nawawala siya sa sense of decency, sa aking paningin, correct po yan. Nasasabi nyo, nakapagmura pa kayo, di ba? Sa ganang amin, ang pagtupad ng tungkulin ang pangunahing konsiderasyon. Trabaho po namin yun At dahil dito, dapat walang tigil ang pagsisiyasat para malaman kung ano talaga ang nangyari sa confidential funds ng OBP at ang DepEd nung siya pa ang secretary. So, ang pinupunto po dito, hindi po titigilan ng komite ni Joel Chua ang paggawa ng hearing hanggang sa maliwanagan sila at kung maaari, tulad ng ginawa ng Quadcom, isumite sa OSG yung mga findings sila para mag-imbestiga o di kaya sa ombudsman. Di ba? Tama po yan. Huwag kayong maawa dito. Ang ginawa nitong si Pusit, no? Siya ay galit na galit at hate na hate niya yung mga ginagawa sa kanya, nawala yung pangkanyang pagiging disente. Nawala yung pagiging isa niyang vice president. Nawala ang pagiging isang public official. Ano ang lumabas? Isang babaeng lukaret. Isang babaeng hindi alam kung ano ang sasabihin. Para bang bangag na bangag siya, hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Ganun po kasi galit na siya Pero ang tanong, binibira ba siya? Nag-iimbestiga lang naman sila Pinoprosecute ba siya? Tulad ng isang sinabi ng mababatas yan sa next content natin yan, mga kababayan. Binibira ba siya? Hindi. Siya ang ayaw magpaliwanag. Kung ayaw magpaliwanag, meaning may tinatago, may tinatakbuhan. Di ba sabi nila, kung ayaw mo, ang daming dahilan. Pero kung gusto mo, may paraan. Eto, ayaw niya. Ang kine-question niya, yung pagiging isang resource person niya, ayaw niyang mag-oath. Kasi duwag na duwag siya. No? Yung mga nag-a-advise sa kanya, hindi alam pa paano siya advisein ng tama. Dito, ang punto ni Representative Acop, hindi sila titigil sa pag-iimbestiga until lumiwanag ang mga kagaguhan ni Pusit. 16 million, 15 million, nandambong pa, nang gamit pa ng mga tao o grupo para lang makuha ang kanyang kapritsyo. Tignan nyo yung press con niya, yung Drag Me to Hell press con niya. Hindi po sagot yun sa mga tinatanong ng ating mga mambabatas, kundi isang paninira sa pamilya Marcos. Kasi sinabi niya na yan. Nung nag-come out siya, lumabas siya bilang kakampi ng Pangulo, sabi niya, sisiraan ko ang administrasyong ito. So therefore, lahat po ng sasabihin niya ay puro kasiraan
puro kasinungalingan. So ang tanong diyan, paano yan tatanggapin ng taong bayan? Probably yung 15% nilang naniniwala sa kanila na mga tanga-tanga pa at mga obob, yun ang maniniwala. Pero tingnan nyo, mayorya ng Pilipino, wala. Ang sinasabi sa kanya ay magpa-psychological test ka. Psychological test. Ganon din po ang sinasabi ng ilang mga mambabatas. Magpatingin ka sa isang psychiatrist. Magpa-psychological test ka kasi of your outburst. Ano pa ang pinatutuhanan ni Bato? Sabi ni Bato, nananakit yan pag galit. Nananapak siya pag galit siya. So therefore, mahirap maging presidente ito. Baka pag may nakaaway itong bansa, lalo na sa mga Amerikano, baka ang gawin niya sa US Embassy dyan, alam nyo na. Galit siya. Di ba? Parang pag siguro, pag meron siyang PMS o menopause siya, galit siya, iritado siya. Wag niyo akong kakausapin ha, iritado ako, meron ako. Yun, wala. Para kayong mga, oh yes sir, yes ma'am. Ganon po kayo Ganon siya Pinatunayan lang ni Bato. Akala ni Bato, pinipraise niya si Pusit. Akala niya, pinipraise niya yung Lucaret. Hindi, nilaglag niya. Pag galit yan, nananapak yan, nananakit. Di ba? So therefore, hindi magandang isang leader ito. She cannot control her anger and hate. Ilalabas at ilalabas niya. She have shown her true colors. Kumbaga sa awit, I have seen your true colors shining through. Ano yung colors niya? Pusit. Madilim. Diba? Ngayon, punta tayo dito sa isang artikulo na kung saan may isa pong pugante na patuloy pa rin ini-insist na magpa-drug test ang Pangulo kasi sinasabihan yung kanyang among Lucaret na Pusit na magpa-drug test kasi daw nababaliw na dahil sa inasal niya sa kanyang Drug Me to Hell press con. No? Parang ang layo naman. Bakit drug test? Napunta tayo sa drug test. Sino ba nagsasabing magpa-drug test ang amo mong Pusit? Ikaw lang. Wala naman ako sinabing magpa-drug test siya o addict siya. Ang sinasabi namin, baliw siya. Baliw. Hindi naman porket baliw ka, tumira ka ng pinagbabawal na gamot. Ganun ba ang pagkakaalam mo isang pugante? Diba? Ang kapal mo naman, wala talagang ayaw mong tigilan ang drug test. Di magpa-drug test ang Pusit mo para malaman natin ano yung nandito. Diba? Sino ba yung tinutukoy nating pugante? Dito mababasa po natin. Sino ang addict? Marcos Sara Duterte dared to undergo drug test. Ayan, diba? Ano to hook, line, and sinker Diba? Binato ni Pusit, ganito ka, magbaliw-baliwang ka. Para at least, masabi natin, may naratiba na naman tayo, patuloy nating salsalin ang naratiba na magpa-drug test ang Pangulo, magpa-hair follicle. Hindi na nga nabente. Diba? Hindi sa pagiging addict, kung addict man yang Pusit mo, ay nabaliw siya. Nabaliw siya, talagang sadyang baliw siya. Baka inborn ang pagkabaliw niya. Diba? Pag sinabi niyong inborn, since birth, baliw na siya. Pinagtatakpan lang ng magulang niya. Baka naman sino po nagsabi niyan? Patuloy ang pagsalsal niya sa drug test. Meron ba nag-akusa na addict si Sara Duterte? Malay nyo, siguro yung nakita dito, may nagsabi, addict, narinig ni Kupal na pugante. Sige, ang Pangulong Marcos din, magpa-drug test. Diba? Kala nyo, mahuhook, line, and sinker nyo kami? Ang sabi namin, psychological test, psychiatry test. Ang sabi ng ilang mambabatas, magpatingin ka sa eksperto ng utak. Hindi naman namin sinabing, baliw ka dahil nag-addict ka, Yan ba yung resulta ng pagiging bangag mo? Hindi po. Pero itong gago na ito, patuloy pa rin inuugnay sa drug testing. Sino po yan? Harry Roque is challenging both President Marcos and Vice President Pusit to undergo drug test to prove once for all who is clean. Yan daw inisyu niya. During mental health following, wala. Siyempre, ibig ba sabihin lahat ng nabaliw ay bangag? Di sana nabaliw na tingnan niyo ang Pangulo. Diba? Yung sinasabi nilang bangag. Bakit ito? Hindi naman si Raulo. Sige nga, yung mga ibang addict dyan. Bakit yung mga yun? Hindi naman si Raulo, wala sa mental. Ang tanging takas ng mental ay si Lucaret na Pusit. Si Lucring, ika nga ni Admin Rich,
Lukring. Ako lukarit. Oo. Admin Rich, pairam na nung lukring mo ha. Wag mo na akong i-copyright. Lukring. Oo, sabi ni Admin Rich, galing po yon kay Admin Rich. Shout out ulit. 'Di ba? Si Rocky pinipilit Dahil daw may question din sila sa pag-iisip ni Inday Sara, time to settle the issue once and for all. Sabay na magpa-drug test si Junior at Inday. Nagpa-drug test na nga. Nagpa-drug test na rin di ba si Inday dati? Ano nangyari? Hindi siya addict, pero baliw. Ang Pangulo, hindi addict, hindi rin baliw. Sino ang inborn na baliw? Di si Pusit. Di ba? Akala mo, Roque, we will believe you right away? Yeah, just go and kiss my brown starfish. Di ba? Baka naman ikaw ay gumagamit lamang ng iyong watose. Di ba, Maidons? Ang kapal ng mukha sa sinasalsal niya, mga kababayan. Sinasalsal niya ang drug testing. Hindi na nga totoo yan Pakita ka muna ng preba. Baliw ba ang Pangulo? Walang dahilan para magpa-drug testing ang Pangulo. Kasi unang-una, hindi naman addict. Wala kayong mapakitang ebidensya na siya ay addict. Pangalawa, hindi po baliw ang Pangulo. Sino ang baliw? Yung amo mong Pusit. Ikaw naman, Roque. Hindi na nga namin hinihiling ng magpa-drug test. Magpa-psychiatrist lang. Ikaw, ginatungan mo pa. Sige, magpa-drug test na rin siya. Baka nabaliw dahil buti nga nabaliw, hindi na OD. Di ba? Kung na OD, di talagang maging, na siya, presidenta na siya ng impyerno. Drag her to hell. Hindi kami magdadrag sa'yo. Sino? Yung mga kapwa mo demonyo. Di ba? Ito pa sabi ni Roque, But Roque remained all for Duterte, commending her for standing her ground and urging Filipinos to back her up. No way! Sino lang magbaback up sa kanya? Yung 15% baka bababa pa. Mind you, ang survey niya sa Tangery, bagsak. Siya lang ang bagsak. Sabi niya ni Roque, let us rally behind VP Sara. This is not the time to sit on the sidelines. Let us support the Vice President as he continues to be the voice of the better Philippines that we all deserve. Really? Roque, unang-una, sabi mo, not to sit on the sidelines, ikaw nga pugante. Nang uudyok ka pa, hindi ka nga makalabas Tapos sasabihin mo, not sit on the sidelines. Kasi yung mga rallyista nyo, nakaupo lang dun. Ang lakas mo magyaya, hindi ka nga makalabas. Gago. Tapos sabi niya, continue to the voice of better Philippines. Better Philippines ba yun? Yung 16 million in 11 days sa 34 safe houses. 15 million ginamit pa yung certification ng AFP ng YLS. Di ba? Better Philippines ba yun? Ulol. Better Philippines without Duterte kasi corruption to the max. Mawawala. Mawawala rin ang mga incompetent, mga sinungaling na mga Duterte. Di ba? Kayo nga, Roque, nananaginip ka dyan. Come out, wherever you are. Di ba, mga kababayan, ang kapal ng muka magsalita ng ganyan. Hindi naman siya makalabas. Sinong gagaguhin ni Roque? Di sarili niya. Di ba? Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Ayan po si Roque, baliw din. Tulad nung kanyang among Pusit na lukring, sabi nga ni Admin Rich. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.